Magandang araw po, Ginoong Marionito Alasio. Ako nga po pala si Ilaw Crizelmi at kami ng aking grupo ay naatasang magsuri tungkol sa tulang Ang Katapusang Hibik ng Pilipinas ni Andres Bonifacio. Si Andres Bonifacio ang ama ng himagsikang Pilipino at ang pinuno o supremo ng Katipunan. Siya ay kinilala bilang ama ng himagsikang Pilipino dahil sa kanyang mahalagang papel sa pagpapalaganap ng pambansang kamalayan at sa pagtatag ng Katipunan. Isang lihim na samahan na naglayong makamit ang kalayaan mula sa mga Espanyol. Magandang tanghali sa ating lahat. Ako nga pala si Binibining Joy Siduhay Lungsod at ipagpapatuloy na natin ang pagsusuri ng tula. So, sa unang panimula o sa unang bahagi ng slide presentation ay makikita at mababasa natin ang unang saknong ng tula. So, babasahin ko na. Sumikat na ina sa sinilangan ng araw ng puot ng Katagalugan, 300 taong aming iningatan sa dagat nagdusa ng karalitaan. So, sa unang saknong pa lang, mararamdaman mo na ang emosyon ng may akda. So, ang panganahing tema ng tula ay ang puot at pagkasiphayo ng mga Pilipino sa ilalim ng pananakop ng Espanya. Ipinakita nito ang matinding hirap at pang-aapi na dinanas ng mga Pilipino sa loob ng mahabang panahong kolonyalismo. So matatandaan natin na tayo ay napasa ilalim ng pananakop ng Espanyol sa loob ng 333 taon. So napakahaba kung iisipin natin at hindi natin maiwawaglit na naging malaking parte ang mga Espanyol sa ating mga Pilipino at kahit na sa kasalukuyan. So, tayo magpatuloy. Isa sa pangunahing tema ng tula ay ang puot at galit ng mga Pilipino sa mga Kastila, sabi ko nga kanina, na kanilang itinuturing na mga mananakop. Ang mga linya tulad ng sumikat na ina sa sinilangan at ang araw ng puot ng Katagalugan ay nagpapakita ng matinding galit at pagkamuhi sa mga naging kalagayan ng mga Pilipino sa ilalim ng kolonyalismo. So hindi naman lingid sa ating kaalaman na kung ano ang dinanas ng mga Pilipinos noong panahon ng pananakop ng mga Kastila. Kaya hindi natin masisisi ang mga Pilipino kung gano'n na lang ang paggalit at pagkamuhi nila laban sa pamahalaan ng Kastila sa panahon ng pananakop nito. So, pagpatuloy na tayo. Ang tula ay nagpapakita ng paglalarawan sa kalagayan ng karalitaan at hirap na dinanas ng mga Pilipino sa ilalim ng Espanyol. Ang mga pahayag tulad ng 300 taong aming iningatan at walang isinuhay na kaming iyong anak ay nagpapakita ng kakulangan sa mga pangunahing pangangailangan. So, totoo, walang pagkapantay-pantay sa panahon ng Kastila, base na rin sa ating mga history teacher kung saan daw tayo ay parusahang pinagbabayad ng buwis at kung hindi tayo nakakapagbayad ng buwis ng tama ay kukunin ng gobyerno o pamahalaan ang ating mga lupain. Kaya mas lalong naghihirap ang mga Pilipino at kahit basic needs ay hindi nila kayang bilhin dahil saan naman sila kukuha ng pera. At saka walang pagkapantay-pantay. Yes, walang pagkapantay-pantay. Kung ikaw ay Kastila, mayaman ka, angat ka, madali ang iyong buhay. Pero kung ikaw ay mahirap, isang kahig, isang tuka ka talaga. Okay. Bagamat ang tula ay puno ng puot at pagkamuhi, nagpapakita rin ito ng pag-asa sa kalayaan. So, ang tula ay hindi lamang nakafocus sa galit at puot ng may akda, kundi nais din nitong himukin o magpakita ng pag-asa na may pag-asa pa tayong mga Pilipino na makaalis sa seldang ginawa ng mga Kastila sa ating sariling bayan. So, ipinakita ng mga linya tulad ng aming tiniis hanggang sa mamatay ang determinasyon ng mga Pilipino na lubaban para sa kalayaan mula sa mananakop. So, sino ba ang hindi nais laban sa mananakop at makamit ang kalayaan kung hirap na hirap ka na? 'Di ba? So, let's move. Sa buong
tula, nagpapakita ang mga linyang nagpapahayag ng pagtutol at pagsusumikap ng mga Pilipino na magkaroon ng boses at kalayaan mula sa Espanya. Ang pahayag tulad ng kapwa, inay, wala kang kapares, at ikaw nga o inang pabayat sukaban ay nagpapakita ng determinasyong lumaban. So again, determinasyong lumaban, walang boses. Yes, wala kang boses. Ang may boses lang sa panahon noon ay mga praile. Sila yung may mga boses. Sila yung isa sa mga praile sa nagpapatakbo ng pamahalaan. So kahit lang magbigay ka ng opinion o question, ay ko-questionin ka at mamasamain ka na nila dahil ikaw ay Pilipino. Ayaw nilang pantayan mo sila. So sunod naman tayo na bullet. Sa kabila ng lahat ng hirap at pagdurusa, makikita sa tula ang malalim na pagmamahal sa inang bayang Pilipinas. Ipinakita ito sa mga linya tulad ng iisa ang puso nitong Pilipinas at paalam na ina itong Pilipinas. So makikita natin sa tula na hindi lang puro hinanakit, galit, puot, pagdurusa, kundi ipinakita rin nito ang ating pagmamahal sa bayan, ang ating pagkamakabayan. So, sa tula. Next slide, ang inang Espanya sa tula ni Andres Bonifacio. Ito ay isang makahulugang simbolo na nagpapahayag ng mga damdamin at karanasan ng mga Pilipino sa panahon ng kolonyalismo ng Espanya. Ang pagkakaroon ng kontras sa pagitan ng inaasahan at tunay na karanasan ay nagbibigay ng malalim na kahulugan sa tula at pagpapakita ng pangarap ng Pilipino na makamtan ang kanilang kalayaan. Ang tula ay isa sa mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas at nagpapakita ng pag-asa at determinasyon ng tao na makamit ang kanilang kalayaan mula sa kolonyalismo. Kung babasahin mo talaga ang buong tula, mararamdaman mo at makikita mo kung gaano ang pagmamahal ni Andres Bonifacio sa ating bayan. At nais nitong himukin ang mga Pilipino noon. Ibasin natin noon at ibasin natin ngayon. So sa noon, gusto niyang himukin ang mga Pilipino at magbigay siya ng pag-asa nito na may pag-asa tayong makalaya laban sa kolonyalismong Kastila. At maging mas mahal at mas mahalin natin ang ating kasarinlan. Habang sa kasalukuyan naman sa ating henerasyon, nais nitong magbigay inspirasyon lalo na sa ating mga kabataan na alalahanin at huwag limutin ang ating kasaysayan bilang parte ng ating pagkatao sapagkat tayo napakaswerte dahil tayo isinilang sa henerasyon na ito kung saan hindi na natin nararanasan ang mga nararanasan nila sa panahon ng pananakop ng mga Kastila. Kaya nais nitong mas pahalagahan natin, mas tangkilikin natin ang Pilipinas at sikapin nating maging protektibo at epektibong mga Pilipino para sa kasalukuyan. Yun ang ang mensahe ng tula sa ating henerasyon, especially sa ating mga kabataan ngayon. So, yun lamang po at maraming salamat. Magandang hapon sa ating lahat. Ngayon ipagpapatuloy na natin ang ating pagsusuri na ginawa. Ngayon dumako tayo dito sa aking topiko which is the estilo ng panitikan. Estilo sa panitikan. So, ang tanong, ano-ano nga ba ang estilo sa panitikan na ginamit natin sa pagsusuri? Una, sa aking pagkaalala, meron tayong 4. Una, we have the metapora. Ikalawa, ang simbolismo. Ikatlo ay ang imahinasyon at malikhain na wika. Pang-4 ay ang paralelismo. At ang panghuli ay ang paksa at tonong emosyonal. So, yan ang ating tatalakayin ngayon. Sa tula ni Andres Bonifacio na katapos ang hibik ng Pilipinas, makikita ang ilang mga teknikang
panliteraturyo na nagbibigay buhay at lalim sa mensahe ng tula. So narito ang mga iilan. Una, we have the metapora. So ang tula ay puno ng makabuluhang metapora. So sa pagkabasa ko sa tula na ginawa ni Andres Bonifacio, una-una pa lang makikita na natin na gumagamit siya ng metapora. Tanong, ano nga ba ang metapora? So, ito yaong isang malikhain na paraan ng pagsasalarawan o pag-uugnay ng dalawang bagay na nagtataglay ng iba't ibang kahulugan. Aside from that, ito yaong nagbibigay ng bagong kahulugan sa isa pang ideya. Tulad na lamang sa makikita natin dito sa slide, una ay ang Inang Espanya, isang malalim na sumisimbolo para sa pananakop ng mga Kastila sa Pilipinas. Alam naman natin na kaya sinulat ni Andres Bonifacio ito upang malaman natin kung ano ang nangyari sa ating mga Pilipino sa pang-aapi na ginawa ng mga Kastila. Ang ikalawa ay ang mga puok tulad ng Araw ng Puot ng Katagalugan at ang Dagat ng Dusa ng Karalitaan ay nagpapakita ng mga abstraktong konsepto gamit ang mga kritikong imahe. So yun ay ang mga metapora na ginamit ni Andres Bonifacio sa kanyang tulang ginawa na Katapusang Hibik ng Pilipinas. Ngayon dumako tayo dito sa ikalawa, the simbolismo. So ano nga ba ang simbolismo? Alam naman natin na simbolismo, it symbolizes something. So, ang mga elemento tulad ng Araw ng Puot ay sumisimbolo sa galit at pagkabuot ng mga Pilipino sa Kastila. Sapagkat mababasa natin sa tulang ginawa ni Andres Bonifacio, hindi lamang ito nagbanggit ng mga galit, puot, kundi makikita din doon ang kaawa-awang dinanas ng mga Pilipino sa ginawang pang-aapi ng mga taga-Espanya. So, ang Inang Espanya ay nagpapakita ng kolonyalismo at pang-aapi. So, yun ay ang simbolismo. Nagbibigay ng iba pang kahulugan. Ngayon, dumako tayo dito sa pangatlo. We have the imahinasyon at malikhain na wika. So, ginamit ni Bonifacio ang malikhain na wika upang ipahayag ang damdamin nating mga Pilipino. Ipinapakita niya ang pagpapalaganap ng damdamin ng pag-asa, galit, determinasyon sa pamamagitan ng tanyag niyang tula, which is the Katapusang Hibik ng Pilipinas. Ang pang-apat ay ang paralelismo. So, ang paralelismo sa paggamit ng parirala tulad ng sasang maliwanag ngayon ay sasabong at di na kailangan sa Espanyang awa. Tinatambol ni Andres Bonifacio ang mga kaisipan at mensahe sa buong tula. So, nagbibigay ito ng kabuuang kaayusan ng tula. So, ang tanong, ano nga ba ang paralelismo? So, ang paralelismo sa pamamagitan ng halos iisang istruktura, inilalatag dito ang mga ideya sa isang pahayag. Gaya nga ng sinabi dito, itinatambol ni Andres Bonifacio ang mga kaisipan at mensahe sa buong tula. So, makikita natin doon sa tula na babasahin natin kung ano nga ba ang purpose, ang mensahe ng tula. Pinahayag sa isang tula. So, nagbibigay ito ng kabuuang kaayusan ng tula. So, yun ay ang paralelismo. Ngayon, dumako tayo dito sa panghuli, which is the paksa at tonong emosyonal. So, from the word itself, tonong emosyonal, makikita natin dito kung ano ang emosyon na gustong ipahiwatig ng author ni Andres Bonifacio sa kanyang tulang ginawa, which is the Katapusang Hibik ng Pilipinas. So, matapang ang tono ng tula na nagpapakita ng galit, determinasyon at kawalan ng pag-asa sa awa ng mga Kastila. Ang tula ay may malalim na emosyonal na bisa na nakakaakit ng damdamin ng mga mambabasa. So, yun ang punto na gustong iparating ni Andres Bonifacio para sa kanyang mga mambabasa upang maabot ang damdamin ng
mga readers. In that way, malaman natin kung ano nga ba ang mensahe ng tula na ginawa. Okay? It composes emotion. So, sa kabuuan ng mga teknikang panliteraturyo na ginamit ni Andres Bonifacio sa tula ay nagtulong-tulong upang itampok ang pambansang damdamin ng mga Pilipino sa panahon ng kolonyalismo na nagbibigay buhay sa kanilang hangaring makamtan ang kalayaan. So, sa tula na ginawa ni Andres Bonifacio, makikita natin doon na kung sa anong paraan tayong mga Pilipino una na nahirapan, pinatay, nakaramdam ng awa, galit, puot. At makikita or mababasa natin sa tulang ginawa ni Andres Bonifacio na maliban sa lahat ng dinanas ng mga Pilipino, dapat magpasalamat tayo ngayon na tayo ay meron ng kalayaan. So, iyon lamang ang mga 5 estilo ng panitikan na ating tinalakay patungkol sa tula na ginawa ni Andres Bonifacio, which is the Katapusang Hibik ng Pilipinas. Sa ngayon, ating ipagpapatuloy ang pagsusuri patungkol sa kasaysayan at kahalagahan. Ang tula ni Andres Bonifacio na Katapusang Hibik ng Pilipinas ay nagbigay inspirasyon sa himagsikan Pilipino laban sa mga Kastila sa mga sumusunod na paraan. Una, nasyonalismo. Ipinakita ng tula ang pagmamahal sa bayan at pangarap ng kalayaan. Pangalawa, pagpapalakas ng loob. Binigyan nito ng lakas ng loob ang mga Pilipino na ipagpatuloy ang kanilang laban. Pangatlo, kasamaan ng kolonyalismo. Pinakita ang pang-aapi ng mga Kastila, nagpalakas ng galit ng mga Pilipino. Pang-apat, kolektibong damdamin. Nagbigay buhay ito sa pagkakaisa ng mga Pilipino sa hangaring makamtan ang kalayaan. Panglima, paggising sa kabumalayan. Itinulak nito ang mga Pilipino na maging mapanuri at mag-unawa sa kanilang sitwasyon bilang alipin ng kolonyalismo. Sa kabuuan, nag-udyok ang tula sa himagsikang Pilipino na magsama-sama at lumaban para sa kalayaan mula sa mga Kastila. Ngayon ay ating ipagpapatuloy ang pagsusuri patungkol sa impluwensya ng politikang Pilipino. Sa tula ni Andres Bonifacio na Katapusang Hibik ng Pilipinas, ang mga sumusunod na imahe o likhang isip, likhang sining ay nagpapakita ng tema at emosyon sa tula. Una, sumikat na nasa sinisilangan. Ito ay nagpapakita ng pangako ng pag-asa, ngunit sa tekstong tula, ito ay naglalabas ng pangako na hindi naman natutupad. Pangalawa, ang araw ng buot ng Katagalugan. Nagpapahayag ito ng damdamin ng galit at pagkamunhi ng mga Pilipino sa mga Kastila. Paglalakas sa kanilang determinasyon sa pag-asa. Pangatlo, ang kapwa-ingay wala kang kapalit. Ito ay nagpapakita ng pagkakaiba sa kalagayan ng mga Kastila sa mga Pilipino. Pang-apat, lunas na gamot mo ay kasakit-sakit. Nagpapahayag ito ng kahirapan at sakit na dulot ng kolonyalismo. Panglima, sari-saring silo sa aming iniisip. Ipinakita nito ang mga pag-alipista at pagmamalupit ng Kastila sa mga Pilipino. Pang-anim, sa sangmaliwanag ngayon ay sasabog. Ito ay nagpapakita ng determinasyon ng mga Pilipino na laban sa mga mananakop. Pang-pito, paraiso namin ang kami mapuksa. Nagpapahayag ito ng pangarap ng kalayaan mula sa pananakop ng mga Kastila. At pangalo, ang sigwang masasal na dugong maagos. Ito ay nagpapakita ng kahandaan ng mga Pilipino na bubuwis ng dugo para sa kalayaan.